Balita sa West Philippine Sea mga kapatid, kinonfirma ng Philippine Navy na lumapit sa Zambales ang isang barko ng China Coast Guard. Alamin natin to mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, magandang araw sa inyong lahat. Welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So eto nga, may mainit na balita ngayon mula rito sa 24 Oras sa GMA Integrated News. Sabi rito, isa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nakabantay sa Baho de Masinloc ang lumapit sa Zambales. Lumapit mga tol ha. Tanong, very alarming ba yan o concerning? Oo naman. Kasi hindi na nila teritoryo yun eh. Bansa natin yung nilapitan nila mga tol. Ang sabi rito sa report, ayan o. Kinumpirma ng Philippine Navy na lumapit sa Zambales ang isa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nakabantay sa Baho de Masinloc. Tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, inuulit ng China ang estilo nila noon sa mga bahurang natayuan nila ng base militar. Well, alamin natin ang buong detalye mga kapatid. Pero bago natin to simulan, sana wag mong kalimutan mag-subscribe dito po sa ating YouTube channel para maging updated ka sa mga reaction video and commentary o pag-aanalisa natin sa mga kaganapan ngayon dito sa ating soberanya. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre wag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Nasa 153,000 na po tayo. Maraming salamat. At dumadami na ang mga Pilipinong nabubuksan ng kaisipan at hindi na basta-basta nagpapapaniwala sa mga disinformation na ginagawa ng mga alam nyo na, di ba? So wag na natin patagalin pa, panoorin na natin to mga tol. Kinumpirma ng Philippine Navy na lumapit sa Zambales ang isa sa 4 na barko ng China Coast Guard na nakabantay sa Baho de Masinloc. Tingin ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, inuulit ng China ang estilo nila noon sa mga bahurang natayuan nila ng base militar. Ito yung sinasabi ni Mr. Ray Powell, a Coast Guard not doing the Coast Guard thing, sabing ganun. Bakit? Kasi di ba Coast Guard yan, ang dapat binabantayan yan mga tol, yung coastal area nila o kung anumang bansa yan. Halimbawa, PCG, syempre ang PCG nakabantay lang sa karagatang nasasakop ng ating EEZ. Diba? Yun yung coastal natin mga tol pero sila tingnan mo kung gaano kalayo niyan sa atin. Lumapit pa sa Zambales, parang Coast Guard na natin yan eh. Diba? Ano ba binabantayan nila, yung China o yung bansa natin? Nagbabalik si Chino Gaston. Isang China Coast Guard vessel na may bow number 4305 ang namatang lumalapit sa coastline ng Zambales. Ang barko ng China Coast Guard kabilang sa grupo ng 4 na CCG vessels na nagbabantay sa Baho de Masinloc sa loob ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Ito para mas madali ninyong maintindihan. No? Halimbawa na lang Pulis Pasay. Pulis Pasay for example. Tapos nagpapatrol sila sa Mandaluyong. Tanong pwede? Di ba hindi? Kasi hindi na nila sakop yun eh. Doon lang sila sa Pasay, kaya nga Pulis Pasay sila eh. Iba distrito nila eh. Siyempre dapat ang nagpapatrol dito sa Mandaluyong, Pulis Mandaluyong. Imagine nyo to mga tol, China Coast Guard. Diba? Nagbabantay sila mga kapatid sa EEZ ng Pilipinas. O diba? Kita nyo yun? Yun yung gusto kong ipaunawa doon sa ating mga kababayan na tipong nadadala na eh. Naniniwala doon sa mga disinformation propaganda eh. Agad nagpadala ang Philippine Coast Guard ng barko para tingnan kung ano ang ginagawa ng mga barko ng China. At around 1200 today, it was 51 nautical miles west. 51 nautical miles mga tol. 51 nautical miles. At around 1200 today, it was 51 nautical miles west of Butolan. Alam mo sa ibang bansa gawin yan, 'di ba? O tayo na lang mismo halimbawa gawin natin yan sa kanila mga tol. Diba? Baka nasa 300 nautical miles pa lang tayo mula sa kanila talagang pinagtatabuyan na tayo ganun nga nandirito na nga tayo sa ating exclusive economic zone mga tol wina-water cannon tayo tayo pa kaya lumapit sa kanila, di ba? Pero tignan mo naman sila. 51 nautical miles mula sa Zambales mga tol Anong ginagawa natin? Nakamonitor. Nakamonitor lang tayo mga tol. Kasi nga kulang pa tayo talaga sa puwersa. Yun ang katotohanan na kailangan natin tanggapin mga tol kaya talagang sobrang kalaban natin yung korupsyon. Sobrang yan ang talaga matinding kalaban natin mga tol. Bukod dun sa mga gustong manakop sa atin isa sa mga talagang nagpapahirap sa isang bansa, korupsyon. Biruin mo mga kapatid,
Kung naaalala ninyo yung panahon na ina-idol tayo dati ng Singapore. Diba? Ngayon wala, bumaliktad. Diba? Sobrang asensado na sila. Tayo talagang naiwan sa putikan, naiwan sa kangkungan. Tuloy-tuloy pa ang kanyang biyahe northward. Northern Luzon Naval Command attempted to send an aircraft to challenge the ship, but because of the adverse weather, hindi naka-take off yung aircraft. Pero pagbabantay lang ba talaga ang ginagawa ng China sa bahura o may iba pang balak? Sa Maritime Domain Awareness Flight ng PCG nitong mga nakaraang linggo, nakitang may mga boya na inilagay ang China sa loob at labas ng Baho de Masinloc. Naglalagay sila ng mga boya, no? Napansin ito ilang buwan matapos ideklara ng China na isang nature reserve ang buong bahura. Ayon kay dating Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio, maaring inuulit lang ng China ang ginawa nito noong dekada 90 sa Fiery Cross, Subi at Mischief Reef na ngayon ay malalaking military bases na sa karagatan. O, bigyan ko ulit kayo ng history. Ayon na rin mismo sa ating Coast Guard. 1991, eto sabi rin to ni Mr. Ray Powell sa akin mga tol. 1991 nung iniwan daw nila itong Pilipinas. Wala na silang base dito kasi nga nagtapos na. 'Di ba hindi na rin yun na-renew ng Kongreso o ng Senado. 1991 nung umalis ang mga Amerikano rito sa Pilipinas. Tapos after 3 years mga tol, sinakop na ng China etong Mischief Reef. No, dati sinabi nila pahingahan lang daw, silungan lang ng mga mangingisda. Pero fast forward mga tol, tignan mo naman ngayon ang itsura na. Yan ang itsura. Ang ginawa nito noong dekada 90 sa Fiery Cross, Subi at Mischief Reef. Ngayon mga kapatid, kung yan nagawa nila dyan sa mga dakong yan, imagine mga tol yan ay ginawa sa loob ng maraming buwan, maraming taon. Hindi yan tipong ginawa nila kinabukasan tapos na. Hindi ganun yan. So pwedeng ganito rin ang maging mangyari dito sa Baho de Masinloc. Ganyan din ang pwedeng mangyari pag pinabayaan natin yan mga tol. Biruhin mo kung gaano kalapit sa atin nun. Nasa 100 plus nautical miles lang yun. Ngayon nakakalapit nga sila 51 nautical miles Na ngayon ay malalaking military bases na sa karagatan. Remember in 1987, China erected a radar weather station on Fiery Cross Reef. Pero nagkaroon ng foothold. China was able to man it na. And then later on, it became an air and naval base. Ganyan din nangyari sa Mischief Reef. Sabi ng China, tingnan mo yung itsura we are just putting up a fisherman shelter. But now, that has been converted into the biggest air and naval base of China. Grabe Fisherman shelter lang daw nung dati. In the South China Sea. No? So, the same playbook is being used on Scarborough Shoal. China is saying, we are putting up a nature reserve. Dagdag panika. Ngayon, nature reserve, pabayaan nyo yan. Pabayaan nyo, tignan nyo mangyayari after a few years. Hindi na nature reserve yun mga tol, isang malaking military bases na yan. Tapos, biro mo, ito Pilipinas 100 plus nautical miles lang mula sa atin, may China bases na, may military base na. Imagine nyo yun mga tol. Carpio, kailangan dagdagan ang missiles ng bansa para tapatan ang dami ng mga barko ng China sa Baho de Masinloc. Let's have more BrahMos missiles. They cannot be destroyed because they are mobile. They can hide behind mountains. But there is Scarborough Shoal, it's fixed. You just input the coordinates, the missile will go there. Sakaling ituloy daw ng China ang pagtayo ng anumang istruktura sa Baho de Masinloc, may kaakibat na plano raw ang AFP para pigilan ito. Dati nang sinabi ng AFP na isa sa mga red lines o pangyayaring posibleng magtulak sa militar ng direktang pagkilos laban sa China ay kung may itatayong istruktura sa Baho de Masinloc. So yun na, sabi ng AFP, ang isa sa mga magpapakilos sa kanila para direktang kumilos na talaga ang AFP is kapag magtatayo ang China ng istruktura dito sa Baho de Masinloc. Mga tol, again, don't get me wrong, ayaw natin magkaroon ng kahit na anumang inkwentro dito sa China. Diba? Hanggat maaari.
madaan natin to sa legal na pamamaraan. Hindi naman illegal yung military action. Well, madaan natin to sa diplomasya. Yun ang ibig ko sabihin. Mas daan natin to sa diplomasya. Do ayaw makipagdiplomasya, in reality, ayaw talaga ng China ng diplomasya. Kahit sinasabi nila, makuha natin to sa pakiusapan, sa dialogo, sa diplomasya. Diba? Yun yung paulit-ulit nila sinasabi. Pero in reality, hindi sila doon mga tol. Hindi yun ang kanilang laro. Ang laro nila mga tol, brasuhan, puwersa. Kaya nga tingnan nyo, patuloy sila nagpapadala ng mga warship Nagpapadala sila ng mga malalaking barko nila kasi hindi diplomasya ang lengguwahe nila. Ang lengguwahe nila mga tol, puwersa. Mas malaking puwersa kami, talo kayo, maliit lang kayo, sumunod kayo sa amin. Ganun ang nangyayari in reality, di ba? But then again mga kapatid, kailangan pa rin ng Pilipino ay maging bukas ang isipan. Mga tol, hindi ito basta-basta dagat lang o tubig lang na pwede nating ipamigay, 'di ba? Sa mga nauuhaw, tapos marami pa naman tayo. Hindi ganoon 'yan mga tol. Hindi ganoon basta-basta 'yan. So hanggang sa muli mga kapatid, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.